report po natin ngayong umaga, itong pinagsamang epekto po ng Luis, Maymay at itong nagdadaang at patuloy na nagpapulan pong habagat is umabot na po sa 1.5 million na pamilya or 5.4 million na katao po ang apektado na po. Umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sir, kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan? Gaano na ho ba karami yung apektado ngayon ng habagat? Opo, as of latest report po natin ngayong umaga, itong pinagsamang epekto po ng Luis, Maymay at itong nagdadaang at patuloy na nagpapulan pong habagat is umabot na po sa 1.5 million na pamilya or 5.4 million na katao po ang apektado na po. Sa numero pong iyan is nasa 12,000 mahigit na pamilya or 42,000 mahigit na katao po ang nakasulukuyan po ay nasa loob ng ating mga evacuation centers. Sa ating mga casualties naman po, sa kasamaang palad naman po is meron po tayo na itala na 27 na namatay, 17 na injured at isa pa pong nawawala. Opo, aling lugar ho ba dito sa Luzon o sa kabuuan ang nakikita po ninyong lubha pong naapektuhan nitong patuloy na pag-uulan? Opo, kung ang pagbabatayan po natin is numero po ng mga kababayan po natin naapektuhan, ang pinaka-naapektuhan po natin is Region 3, 1, Calabarzon at Cordillera po. No? Sila po yung top 4 na regions na may malaking numero po ng apektadong pamilya. Sa Region 3 po is meron po tayong more than 893,000 na pamilya. Sa Region 1 meron po mahigit na 256,000 na pamilya. At sa Calabarzon naman po is meron po tayong 224,000 na pamilya po ang naapektuhan po nitong nagdaang pag-uulan po. Opo, may mga ilang lugar pa ho ba na hirap po kayong mapuntahan, na ma-rescue po yung ilan po sa ating mga kababayan dahil naapektuhan po nitong pagbaha? Sa ngayon po, no, wala naman po tayong reports ng isolated areas po, no? Pero meron po tayong reported na mga kalsada at tulay na hindi po madaanan buhat nga po nitong pagbabaha at mga landslide debris po. No? Meron po tayong 117 na kalsada po ang di madaanan at 11 na tulay po din ang di po madaanan. Then meron po tayong reported na 450 areas na kasalukuyan po is meron pa rin pong pagbabaha. No? So ito po yung mga challenges na kinakarap natin para maabot po yung ating mga kababayan. Pero ang maganda lang po is di po sila isolated. May challenge po is naabot naman po sila. Opo, may mga naitala ho bang mga pagbaha na lagpas tao na? Opo, no, iba-iba po kasi yung na-reports po natin na taas po ng baha. Meron kasi ang itong reported po natin na flooded areas na 450 is 1 feet pataas po, no. So kaya iba-iba po yung taas po na manare-report po sa atin. Opo. Kung inyo pong nalalaman na Sir Diego, nasa ikailang araw na po tayong na tuloy-tuloy po itong mga pag-ulan, epekto nga ng pinagsamang bagyong Luis, Maymay at Habagat? Kung bibilangin natin, no, almost August 1 pa lang is medyo nag-uulan na, no, dahil itong dalawang bagyong si Luis at Maymay medyo malayo pa lang is naghahatak na siya ng hanging habagat na siyang nagpag-uulan. Kaya kung bibilangin natin, almost more than 2 weeks na rin po itong pag-uulan na dinadanas po natin. Opo. Ano ho yung pinangangambahan po ninyo? Kumusta po yung mga dams, mga dike o mga flood control structures po natin? Batay po sa inyong monitoring? Opo, no, patuloy naman po nakamonitor ang ating mga LGUs, especially ang ating mga DRMOs sa ating mga kanya-kanyang LGUs na patuloy na pagmamonitor sa epekto po ng nitong pag-ulan sa ating mga bodies of water, especially dito sa mga dams na if ever mag-overflow is naka-ready naman po sila na tulungan ang ating mga kababayan po. Oo, pero sa ngayon, wala pong mga balita na nag-o-overspill na dahil nga dito sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan, Sir Diego? Sa ngayon po, no, mga nasa... Yes. Hello. Yes po, Sir Diego. Apo, ayun. Yes, go ahead, sir. Apo, sa ngayon po minomonitor naman po ito ng Pag-asa, yung iba't iba po nating mga dams, no. Sa ngayon po
wala pa naman po tayong insidente na nag-overflow po talaga, no, kung saan is talagang lubang makaapekto po sa ating mga kababayan. O iba naman po, isa nag-open na po ng gates, isa okay pa naman po at sa kumbaga is na-handle pa po ng ating mga LGUs. Opo, opo. Si Partner Admiral po, Sir Diego, kasama ko po ngayon may karagdagang katanungan po sa inyo. Ginong Diego, magandang umaga po. Aasahan pa po ba natin na dadami pa yung bilang ng mga apektado considering meron pong mga napapalibutan po tayo ngayon ang mga bagyo pa batay sa monitoring ng Pag-asa po? Opo, no, patuloy pa rin po itong inasa nating pag-uulan dahil sabi nga, base nga po sa forecast ng Pag-asa is makakaranas pa rin po tayo ng matinding pag-uulan dahil ang peak nga daw po ng hanging habagat is hanggang Agosto, no? So medyo mag-expect pa po tayo ng pag-uulan. Ganun pa man, is patuloy pa rin po ang paghahanda at pagresponde po ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan, especially po ng ating mga LGUs na siya po mismong rektang tumutulong sa ating mga kababayang nangangailangan tulong po at mismong naapektuhan po nitong pag-ulan po. Nailikas na po ba lahat yung mga residente na nasa landslide prone area? Kasi parang hindi pa natin nakikita na matatapos itong epekto ng habagat po, lalo na po dito sa Luzon area po, Ginong Mariano. Opo, no, ang ating mga LGUs naman po, especially ang ating mga local DRIMOs, no, tinitingnan po yung mga landslide prone areas, especially dyan po sa may bandang Cordillera, na kung meron na pong pangailangan po ng, kung may areas po na meron pong pangailangan ng paglikas, sila naman po talaga pong binababaan ng ating mga kababayan at sinasabing lumikas na po, no. Then yung iba pa naman pong area na wala pa naman pong banta patuloy naman po ang pagmamonitor po natin. Ginong Mariano, itong ganitong epekto po ng habagat, no, na pinaigting ng nakalipas na mga bagyo at meron pang mga bagyo na nakaamba ngayon, ito po ba ay first time na nangyari sa atin? Meron na rin ba sa ating kasaysayan na ganito po yung na posibleng umabot ng buwan ang epekto po ng mga pagulan? Halos araw-araw po nating nararanasan dito sa Metro Manila. Panay tunog ang ating mga cellphones po dahil po sa mga babala dahil sa sama na panahon. Opo, no, though I don't have the historical data ngayon, no, kung ito po ba yung pinakamahaba or we have experienced na same ganong tagal ng pag-uulan. Pero tayo naman po kumbaga yearly is binibisita po ng benteng bagyo at na siya rin naghahatak ng hanging habagat. Kaya ang pag-uulan naman po hindi naman ganong bago sa atin. Kaya yung ating preparasyon naman po kumbaga hindi naman humihinto, tuloy-tuloy naman po ang ating preparasyon at pagresponde sa ating mga kababayan na siya nga po naapektuhan na po nito mga pag-uulan po. Opo. Siguro, Sir Diego, yung mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, ano ho ba ang mga dapat nilang bantayan ngayong tuloy-tuloy nga itong mga pag-uulan? Opo, no, sa ating mga kababayan naman po, dalawa lamang po yung pinaka ating hinihiling po ng Office of Civil Defense at ng ating pamahalaan is una po maging cooperative po tayo, no, dahil once na ang ating mga authorities magtawag po ng evacuation, sana po tayo po ay sumunod at sumama para maiwasan po yung dagdag na injuries or casualties just in case na tayo po ay lilikas habang tumataas na po yung tubig baha. Gayun din man po sana po tayo po ay maging informative, no, na tayo po ay maging maalam sa ating kapaligiran, maging alerto po tayo sa ating mga kapaligiran. Alamin po natin yung hazard sa ating mga paligid. Then alamin po natin yung mga sources po natin ng impormasyon, no, kung yung mga advisories mula po sa Pag-asa mula po sa Office of Civil Defense na para tayo po yung maging prepared, no, prepared accordingly sa hazard na meron po tayo. So, kung prepared po tayo kung tayo po ba yung mag-uulan na po ba, para once na tayo ay prepared, alam na po natin yung gagawin natin is tayo pa yung mas magiging ligtas po dahil panatag nga po tayo, panatag ang may alam. So mas magiging ligtas po tayo at magiging ligtas din po yung makasama po natin sa buhay. Opo. Sir Diego, maraming salamat po sa inyo pong oras. Good morning po sa inyo. Ingat po. Sige, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Mga kababayan, si Ginoong Diego Agustin Mariano, Information Officer po ng Office of Civil Defense, ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.